si Zoe Siyempre, nasasaktan din po yun. Pero wag din po kayo magsawa po na suyuin po siya. Lalambot niyo po yung pakiramdam nun sa inyo. Galit talaga siya sa akin. Ipahahanap ko sa kanya si Tisay. Hindi ko hahayaang akitin ng ibang babaeng asawa ko. Nagpapaimbestiga na yung asawa mo. Kaya kung hindi ka titigil, malalaman na ni Ma'am Moira ang tungkol sa ating dalawa. Kaya pwede ba, RJ? Ayokong masira ang buhay namin mag-ina. Tigilan mo na kami. Alokin sana kita ng trabaho. Michael, pwede bang pag-isipan ko muna? Ano number? Baka scammer to. Sagutin ko na nga para hindi na makulit. Hello? Sino ba to? Ba't ang kulit mo? Sandali, si Josa to. Kasi, nagpalit kasi siya ng number. Hindi ko pa na-save yung bago niyang number. Si Josa to. Mare, si Michael kasi yung sumagot sa'yo kanina. Bakit ka napatawag? I just want to talk, Lynette. Mare naman, di ba? Sinabi ko sa'yo na wag na. I just want to talk about Annalyn and her future, Lynette. Eh kung may makakita sa atin, let's just say that it's a meeting between the mother and the hospital director. Please, Lynette, pumayag ka na. Hindi ako titigil hanggat hindi ka pumapayag. Lynette, ano bang kailangan niya si Josa? Sige, mamaya. Mag-text-text tayo, ha? O sige, bye-bye. Michael, pasensya na, ha? Kailangan ko na umuwi kasi may lakad pa kami ni Josa. Ha? Gusto mo eh. Hatid na kita ngayon. Naku, hindi na. Salamat dito, ha? Basta babalitaan na lang kita, ha? Mauna na ako. Teka, yung offer ko. Pag-isipan mo maigi. Oo, pag-iisipan ko. Sige, mauna na ako, ha? Ingat ka. Zoe, binilhan kita ng iced coffee, Oat milk yan kasi sabi ni Doc Luke, ito daw yung favorite mo sa coffee mo, Social talaga ng taste mo, no? Huwag ka nga feeling close. Zoe, hindi naman ako nag-feeling close, Tsaka alam ko naman hindi talaga tayo okay, pero pwede ba time first muna sa rembulan? Alam ko nasasaktan ka ngayon. Hindi ko din ma-imagine kung ano yung pinagdaraanan mo. Talagang hindi. My family's breaking apart. Alam mo ba, Zoe? Kaya wala din akong tatay ngayon. Kasi nung nabuntis niya si nanay ko, may iba na pala siyang pamilya. Grabe din siya, no? Alam mo, wala akong pakialam sa family history mo. Pwede ba? Just leave me alone. Zoe, gusto ko lang ipaalala sa'yo, Maghihiwalay man yung mga magulang mo, meron ka pa ring tatay na nandyan para sa'yo. Kaya swerte ka pa din, kasi may tatay ka na mahal ka. Pagkatapos ng residency ni Annalyn, pwede ko siyang pag-aralin sa ibang bansa para for further studies or kung whatever she wants. Sa ibang bansa? Iniwan mo na nga ako noon, Tapos gusto mo magkahiwalay kaming mag-ina? Hindi yun ang ibig ko sabihin, Lynette. Kasama ka ni Annalyn sa ibang bansa. Pwede tayong tatlo magsama-sama doon. Teka, tayong tatlo? Magsasama-sama? RJ, hindi. Natuto na ako sa mga katangahan ko noon. Hanggang ngayon, pinagsisisihan ko yung pag-iwan ko sa'yo, Lynette.
to leave someone as pure as you was unforgivable. Kaya nga nandito ako sa harap mo para bumawi. Para itama yung mga pagkakamali ko. Para punan yung mga pagkukulang ko. Mahal kita, Lynette. Ako ba? Mahal mo pa ba ako? Pag natapos na yung annulment case mo, saka mo na lang ako tanungin ulit. Pero RJ, aminin ko sa'yo. Gusto ka palagi kitang nakakasama. Gusto ka palagi kitang nakikita. Salamat, Lynette. Ako? Swerte ako na may daddy ako? You're the lucky one kasi lumaki ka ng walang tatay. Unlike me, I grew up idolizing my dad. Yung pala, sasaktan niya lang pala ako. Sasaktan niya lang pala kami ng mami ko. Hindi niya naman siguro sinasadya na masaktan ka, Zoe. Bakit ba panay pagtanggol mo sa daddy ko? Eh di kung gusto mo, sa'yo na lang siya. Naka-file na yung annulment namin ni Moira. And soon enough, legal na yung pag-iiwalay namin. And then, pwede na tayo maging pamilya. You, me, tsaka si Annalyn. Hello, ma'am. I know it's only been a few days, pero kailangan ko na ng update. Nakakilala mo na ba yung babae ng asawa ko? May kasama siyang babae, ma'am, pero hindi ako sure kung ito ba yung sinasabi niyo. Maputi ba siya? Tisay ba? Yes, ma'am. Tisay. Pero gaya ng sabi ko, hindi nga ako sigurado. That's her. Send me her picture now. Gusto kong makita yung pagmumukha ng babaeng yan. And tell me where you are now. RJ, ayoko maging dahilan para makasira ako ng pamilya. Alam mo, dapat hindi na muna tayo magkita hanggang sa matapos yung annulment case mo. Eh, Lynette, matagal na kaming wala ni Moira bago tayo nagkita ulit. So wala kang sinira. Kaya hindi ka dapat maging guilty. Hindi, RJ. Hindi na tama to eh. Hindi tayo dapat nagkikita ng patago. Paano na lang kami makakita sa atin? Paano kami makahuli sa atin? I understand. Pero pangako, pagkatapos ng annulment, we will come out in the open. Gagawin ko ang matagal ko nang dapat ginawa. Ang panindigan ka at saka si Annalyn. RJ, bakit? Nabanggit mo kasi na nag-hire ng investigador si Moira. Medyo na paranoid lang ako. Mag-restroom lang ako sandali. Pabayaan mo na yan si Zoe. Huwag ka na makialam sa gulo ng pamilya niya para hindi ka na mapagdiskitahan. Eh, naawa lang din po kasi talaga ako sa kanya eh. Pero ho po kami may problema po sa mga tatay po namin. Sabagay, babaero yung tatay niya. Katulad nung tatay mo. Hindi naman po babaero si Dr. Tanyog. Kasi naghiwalay nga po muna sila ni Ma'am Moira eh. Huwag na lang natin pag-usapan yung ibang tao. Nanay mo na lang. Kanina kasi, may tawag ng tawag sa kanya, as in, ang kulit.
tinanong ko si Lynette, sabi niya si Josa. Pero nung tinawagan ko naman si Josa, wala naman silang lakad eh. Annalyn, kilala mo ba kung sinong manliligaw ng mama mo? Wala naman po siyang nababanggit sa amin. Pare, kanina mo pa kami pinipicturan, ha? May problema ba? Sir, di ko kayo pinipicturan. Huwag na tayo maglokohan. Siguro ikaw yung investigador na kinuha ng misis ko. Mrs.? Sinong Mrs., sir? Mali po yata kayo ng taong kinakausap, sir. Hindi po, Tito Michael, ah. Tara. Nay? Annalyn, bakit? Si nanay po yun, oh. Sino kasama niya? Tara, puntahan natin. Gusto ko malaman kung sino Tito kasama niya. Michael. Tatawagan ko na lang po muna siya. Hello? Anak? Napatawag ka. Anay, kasi pauwi na po ako eh. Tatanong ko lang po kung nasa bahay na po ba kayo? Pauwi pa lang ako, anak. Kasama ko yung ninang Diyosa mo. Meron lang kaming pinuntahan sandali. Ninang Diyosa? Oo, kasama ko siya ngayon. Nasa taxi po ba kayo? Oo, anak. Nakataksi kami. O sige, anak ha. Magkita na lang tayo sa bahay. Mag-ingat ka. Bye-bye. Ano? Anong sabi? Tara, Annalyn. Sundan natin. Gusto ko malaman kung sino kasama niya. Tingnan na. Tara. Tito Michael, huwag na po natin sundan si nanay. Ayaw ba makilala kung sino kasama nanay mo? Eh, ano naman pong gagawin niyo, Tito Michael? Hindi naman po pwedeng magaling po tayo kay nanay dahil po nagsinungaling po siya. Tinanggihan ako ng nanay mo, Annalyn. Ayaw niya sa akin dahil hindi niya makalimutan ng tatay mo. Tapos ano ngayon? May kasama siyang iba? Nagpapaligaw siya sa ibang tao? Gusto ko lang naman makita kung sino yung lalaki na yun eh. Kung ano nagustuhan ng nanay mo sa kanya. Naintindihan po kita, Tito Michael. Tsaka boto po ko sa'yo, no? Pero hayaan na lang po muna natin si nanay. Hintayin po natin na siya po yung maging ready na sabihin po sa atin kung sino po yung kasama niya. Hayaan niyo po, kakausapin ko po siya pag-uwi ko po. Sige, hatid na kita sa ospital. Hello, ma'am. Ano pong may tutulong namin sa inyo? Are you the manager here? Yes, ma'am. I need to see your CCTV footage. Sorry, ma'am. We cannot give you the access. Wala pa naman pong criminal investigation. And besides, you're not the police. Nakipagkita ang asawa ko dito sa babae niya. At ayaw mong ipakita sa akin yung footage nila? Ano bang klaseng restaurant ito? Tagpuan ng mga gold diggers at kabet?
Huwag niyong hahayaan pumunta mag-isa dito yung mga asawa niyo, ha? Dahil I'm sure makikipagkita yun sa mga kabit nila. You're late. Sorry, ma'am. Asa na yung boss mo? May nasikaso lang po si boss, kaya ako yung napag-utusan niya. Sabihan mo yung boss mo ang laki-laki ng binabayad ko sa kanya. Dapat pinaprioritize sa yung kaso ko. Pasensya na, ma'am. Hindi ko na kayo naabutan kanina sa restaurant. Ayoko pagbigyan ng mga buwisit na tao doon. Hinihingi ko sa kanila yung CCTV footage. Kahit valid naman ang reason ko na nambababae asawa ko. Actually, ma'am, di niya na kailangan ng CCTV footage. Meron ako litrato ng babae niya. Eh, asan na? Kanina pa ako naghihintay dito. Send it to me. Baka nagkakalimutan, ma'am. Ito yung pera mo. Now, send me those photos. Okay, ma'am. Send ko na yung mga pictures. Lynette, sigurado ka ba dito ka nababa? Pwede naman kita ihatid sa inyo. Napapatawa ka ba? Nagtatago nga tayo eh. Dito na lang ako bababa, baka mamaya may makakita pa sa atin. Eh, ibang kotse naman gamit ko eh. Hindi naman to kilala ni Annalyn, pinahiram to ng kasa. At pwede naman ako magpakita sa kanya bilang medical director. RJ, pwede ba tama na? Sige na, bababa na ako, uwi na ako. Kailan tayo magkita ulit? Hindi ko alam. Basta uuwi na ako. Basta lang hahaba itong usapan natin. Oh, sige na, malis ka na. Hintayin kita makauwi. Huwag na, baka nga mamaya may makakita pa sa'yo. Sige na, umalis ka na. Good night, Lynette. Good night. Mag-ingat ka. Ito si Tisay. Yes, ma'am. Narinig ko na tinawag siya ni Dr. Tanyag na Tisay. I have you, Tisay. Ito na ang umpisa ng pagiging miserable ng buhay mo. Pina-edit ko yung pictures namin na ibang babae kasama ko, hindi si Lynette. Eh, buti naman pumayag magpasol yung private investigator ni Moira. Mali po yata kayo ng taong kinakausap, sir. Magkano? Titriplehin ko yung binayad niya sa'yo. Huwag mo lang sabihin sa kanya kung ano nakita mo ngayon. Triple. Huwag po akong kausapin niyo. Kausapin niyo po yung boss ko. Sige. Sabihin mo sa boss mo, kailangan ko siya makausap. RJ. Ay, Lynette. Asawa pala ng pasyente ko dati. Nakita ko kasi siya, kaya nilapitan ko siya eh. Magandang araw, ma'am. Pakisabi kay Mrs. Triple yung pag-iingat niya. Salamat, Doc. Pauna na kami. Hello, boss. Gusto daw po kayo makausap ni Dr. Tanyag. Titriplin daw po yung bayad sa akin. Paano yun? Hindi ba itinawag na nung PI kay Moira na nakita niya magkasama kayo ni Lynette? Pinaimbento ko na lang ng storya yung investigador para tumigil na rin si Moira. I want you to find out kung saan nakatira tong babaeng ito. Gusto ko siyang harapin. Hindi na kailangan, ma'am. Bakit? Paalis na ng bansa si Tisay. Babalik na ng US. Ano? Yes, ma'am. Narinig ko sila kanina nagtatalo. Yung pag-alis ng babae ang dahilan. Mukhang wala ka nang dapat pagselosan, ma'am. Kasi mawawala na ang babae ng asawa mo.
Even if that is the case, gusto kong alamin mo kung saan siya nakatira. Kailangan namin mag-usap. Naintindihan mo? Yes, ma'am. Look, alam ko mali ang manloko. Pero hindi pa panahon para malaman ni Moira ang naging ugnayan namin ni Lynette. Sigurado kawawa si Lynette kay Moira. And I can't let Moira do that to Lynette. And your job is still not done. Kahit umalis pa ng bansa yung babaeng yan, maghahanap ng babae pa rin ang asawa ko. Kaya gusto kong ipagpatuloy mo yung pagsubaybay mo sa kanya. I want to know his every move. Yes, ma'am. Makakaalis ka na. Nay? Oh, anak. Sabay pala tayong nakauwi. Kumain ka na ba? Nay, sino po naghatid sa'yo kanina? Nagatid? Nay, wag na po kayo magsinungaling sa akin. Nakita ko po may naghatid po sa'yo. Sino po yun? Maniligaw mo po ba yun? Ano ka ba naman, anak? Wala naman naliligaw sa akin. Nay, wag na po kayo magtago sa akin. Anak, diba? Sabi ko sa'yo na magkasama kami ng Ninang Diyosa mo. Nay, nakausap ko po si Ninang Diyosa. Buong araw daw po kayo hindi nagkita. Nay, ba't hindi niyo po ba masabi sa akin kung kanino po kayo nakikipagkita? Sinabihan ako ng nanay mo, Annalyn. Ayaw niya sa akin dahil hindi niya makalimutan ng tatay mo. Tapos ano ngayon? May kasama siyang iba? Nagpapaligaw siya sa ibang tao? Gusto ko lang naman makita kung sino yung lalaki na yun eh. Kung ano nagustuhan ng nanay mo sa kanya. Nay, nakikipagkita po ba kayo sa tatay ko? Sa kanya po ba kayo nakikipagkita kaya hindi niyo po masabi sa akin? Anak, hindi. Ibang tao yung kasama ko kanina, hindi tatay mo. O ba't hindi niyo po siya mapakilala sa akin? Tapos nagsisinungaling pa po kayo. Kasi anak, hindi pa ako handa. Hindi pa kami handa. Anak, pangako ko sa'yo. Pagdating ng tamang panahon, papakilala ko sa'yo yung lalaking kasama ko kanina. Sige po, Nay. Ayoko din naman po ma-jinx kung ano po yung meron kayo. Pero paano naman po si Tito Michael? Nay, umaasa pa rin po kasi si Tito Michael na magiging kayo. Kaya, yun, nagsiselos pa rin po siya. Kaya kausapin niyo naman po siya, Nay, please. Ay, anak. Sinabi ko na naman sa Tito Michael mo na hanggang magkaibigan lang talaga kami. Siguro nga po, mahal na mahal ka lang din po talaga ni Tito Michael, kaya hanggang ngayon po, maasa pa rin po siya. Kaya sige, Nanay, kausapin niyo naman po si Tito Michael. Gusto talaga kitang bigyan ng pagkakataon. Gusto ko talaga. Kasi naging mabuti ka. Naging mabait ka sa akin. Hindi lang sa akin, kundi pati sa anak ko. Michael, wala na akong hihilingin pa. Kaya lang,
Kaya lang hindi ako yung hinahanap ng puso mo. Parang Michael, long time. Oh, pare, kamusta na? Okay lang. Anong meron at bigla kang nagyayang mag-inom? Wala, hihingi sana akong tulong sa'yo eh. Sa transportation ka pa rin ba? Oo, pare, ano yun? Hihingi sana akong pabor sa'yo. Kailangan ko ang pangalan at address na may-ari ng kotse na yan. Hit and run ba? Tinakbuhan ka? Wala, pare. Personal lang. Sige, pare. Ang bahala. Ano tong nabalitaan ko na nakipagbangayan ka na naman kay Dr. Santos? I already apologized for that. Dad, please. I'll do whatever you like para lang ma-lift yung suspension ko. Please. Talaga? Anything? Nahanap ko na yung pinahanap mo. Doktor ang pinahanap mo. Doktor? Team Michael ako eh. Solid ako. Di ba, Labidabs? Ay, oo naman. Ay, alam naman natin mula sa pool. Eh, nandyan na talaga si Michael para kay Lynette at kay Annalyn. At saka si Michael, walang sabit yun. Oo naman. At higit sa lahat, si Michael, walang kakambal na gulo yun. Di ba namin, no? Kontrolin mo na muna ang sarili mo, pare. Total, pag maayos ng annulment ninyo ni Moira, libre ka na makakakilos. Sabihin mo sa akin ang totoo! Si RJ! Siya ang tatay ni Annalyn.